Ito na yung ating puto. Wow! 1 cup of flour. 1/2 of sugar. 1 tablespoon of baking powder. I-mix lang natin. 1 egg. Wala kasi akong bigas na binukbok ba. Masarap sana gumawa ng puto na ganun. Hari na lang yung meron ako. Yun lang yung gagamitin ko. 1/3 of milk. 1 tablespoon of mantika. Supposed to be dapat butter. Kaso wala akong butter. So mantika yung ilalagay ko. 3/4 of water. 1 tablespoon of vanilla. Mix it. Parang ang kuwan ko no. Lapsi ba? Ay, kita init. Ilagay natin dito sa dry ingredients yung minix natin ng mga wheat ingredients. Mix lang. Crave ka talaga ng gusto mong pagkain Pinas. Kahit ano na lang talagang alternative na solusyon ay magagawa mo para sa cravings mo ba. Wala din pala akong cheese. Ang laki ko na no. Mataba na si Ate. Natin ng mantika. Ito na pala yung ginawa kong puto. Bali na sa 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 pieces yung nagawa kong puto. So, ilalagay ko na siya dito sa aking steamer. Tignan natin ito. Ito. Na yung ating first layer. Naglagay ako dyan ng ani. Lagay natin to. Naman sa second layer, bali 5 piraso lang yung nilagay ko. Kasi 11 lang, di ba? Tapos, lagyan lang natin siya ng takip. Maglagay tayo dito ng 20 minutes. Update sa aking puto. Wow! Masarap sana to kapag may cheese. Kaso walang cheese. This is my puto. Dun, dun, dun. Ito na yung ating puto. So, kukunin na natin dito sa my steamer. Ito na yung ating puto. So, let's try it. Wow! Masarap sana kapag may cheese. So, first bite. Dami. Another bite.